Mga palatandaan at sintomas. Pagkilatis sa sintomas ng cancer. Kumusta po kayo? Ngayon ay tatalakayin ang ilang mga palatandaan at sintomas ng cancer. Ang pagkilatis ng mga sintomas sa maagang paraan ay may malaking pagkakaiba sa gamutan dahil kung mas maagang malaman ay mas malaking tyansa na maging matagumpay ang gamutan. Tandaan lamang na hindi lahat ng sintomas ay ibig sabihin ay cancer na ito. Mahalaga pa rin ang pagbisita sa inyong doktor kung makakaranas kayo ng mga palatandaan, lalo na kung ito ay palagian o lumalala. Bakit mahalaga ang maagang pagtuklas? Bago natin talakayin ang detalyadong sintomas, pag-usapan natin kung bakit ang maagang pagtuklas ay napaka-importante. Ang sintomas ng kanser ay pareho din ng pangkaraniwang mga sakit. Ngunit ang ibang sintomas ay mas naaangkop sa kanser lamang, katulad ng hindi mapaliwanag na pagpapatuloy ng sintomas ng ilang linggo. Kung napapansin mo itong mga sintomas, huwag nang maghintay. Agad magpa-appointment sa iyong doktor na makatutulong sa iyo kung ano ang kinakailangang pagsusuri. Magsimula tayo ukol sa sintomas sa pagdurugo na kadalasang dahilan sa pagkukonsulta. Una, pag-ubo ng dugo. Maaaring sintomas ito sa baga at lalamunan. Kahit konting bahid ng dugo ay kinakailangang pakonsulta. Pangalawa, dugo sa ihi. Ang dugo sa iyong ihi ay maaaring tumuturo sa mga problema sa pantog o bato. Mahalagang matignan ito lalo na kung patuloy itong nangyayari. Dugo sa dumi o sa poop. Ang dugo sa iyong dumi ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa iyong tiyan o digestive tract. Kung ito ay sinasamahan ng mga pagbabago sa gawin ng pagdumi tulad ng paninigas ng dumi o pagtatai, ito ay mas nakababahala. Pang-apat, postmenopausal vaginal bleeding. Para sa mga babaeng wala ng regla, ang anumang pagdurugo sa ari ay hindi karaniwan at dapat suriin. Ang bawat isa sa mga sintomas na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan. Ngunit ang pagdurugo, kung saan man ito, ay hindi dapat at isang malinaw na senyales upang magpatingin kaagad sa doktor. Ngayon, pag-usapan natin tungkol sa bukol, mga pamamaga at pagbabago sa mga nunal. Mas higit na bigyan ng pansin kung may mahahanap kang bukol o pamamaga na lumalaki katulad ng bukol sa suso, batok, kilikili at singit. Ang isang bukol ay hindi palagi nagdudulot ng pananakit, ngunit maaari pa ring maging tanda o babala. Bukol sa suso o pagbabago sa sukat at hugis ng suso. Ito ay maaaring senyales ng kanser sa suso. Bigyan pansin kung may napapansin kang bagong bukol o pagbabago sa nararamdaman o itsura ng suso. Mga sakit sa balat o sugat na hindi gumagaling. Ang sugat na nananatiling bukas o lumalala ay maaaring senyales ng kanser sa balat. Kung ang isang sugat ay hindi gumagaling pagkatapos ng ilang linggo, oras na upang suriin ito ng isang doktor. Mga pagbabago sa nunal. Kung ang isang nunal ay nagbabago ng kulay, hugis, laki o magsimulang dumugo, maaari ring itong magpahiwatig ng kanser sa balat. Pagmasdan ng mga nunal
at ipaalam sa inyong doktor ang tungkol sa anumang mga pagbabago. Namamagang lymph nodes o kulani. Ang mga kulani sa leeg, kilikili o singit na namamaga at hindi lumiliit ay maaaring impeksyon o sa ilang mga kaso, cancer. Kung may napansing kang buko na hindi nawawala, mahalaga na kumonsulta sa iyong doktor. Itong mga sintomas na ito ay maaaring banayad, ngunit ito ay importanteng palatandaan na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang mga ilang sintomas ay nakatali sa mga partikular na bahagi ng katawan na maaaring magbigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa uri ng issue. Patuloy na ubo o ugsi ng hininga. Kung mayroong kang hindi maipaliwanag na ubo na hindi nawawala o mga problema sa paghinga, maaaring maiignay ito sa mga problema sa baga. Problema sa paglunok o pakiramdam ng pagkain na nakabara sa dibdib. Ang sensasyong ito ay maaaring senyalis ng mga issue sa esophagus. Mahalagang suriin ito, lalo na kung ito ay lumalala. Hindi maipaliwanag na problema sa pag-ihi. Ang pangangailangang umihi ng madalian, mas madalas o may pananakit ay maaaring magpahiwatig ng mga issue sa pantog o prostate. Paglaki ng tiyan ng mga babae. Ang tiyan na lumalaki ng walang kabuuang pagtaas ng timbang, lalo na kung mayroon ding pananakit o madalas na pag-ihi, ay maaaring isang senyales na isang kondisyon tulad ng ovarian cancer. Ang bawat isa sa mga sintomas na ito na partikular sa bawat sulok ng katawan ay maaaring magpahiwatig ng iba-ibang issue sa kalusugan. Kaya mahalagang ibahagi ang mga ito sa inyong doktor para sa tamang diagnosis. Sa bandang huli, talakayin natin ang mga pangkalahatang sintomas na mukhang malawak ngunit mahalaga pa rin. Malubhang heartburn o pananakit ng dibdib. Ang patuloy o lumalalang heartburn o pananakit ng dibdib kung minsan ay maaaring magpahiwatig ng cancer sa esophagus o tiyan. Pananakit ng tiyan na hindi nawawala. Ang patuloy na pananakit sa tiyan, lalo na kung ito ay matindi, ay maaari ding maging senyalis ng isang bagay na mas seryoso. Hindi mapaliwanag na pananakit sa ibang lugar. Ang hindi maipaliwanag na pananakit sa mga lugar tulad ng gitna ng likod, ulo, o kahit saan pa ay dapat suriin kung ito ay magpapatuloy o tumitindi. Ang pananakit ay isang paraan ng pagsenya sa iyong katawan na maaaring may maling nangyayari. Magpatingin sa inyong doktor kung ang sakit na iyong nararanasan ay hindi karaniwan para sa iyo at hindi bumubuti sa paglipas ng panahon. Ang iba pang pangkalahatang palatandaan at sintomas ay hindi maipaliwanag at matinding pagkapagod. Palagihang kapaguran na hindi nawawala kahit makapagpahinga na ay isang hudyat ng maraming problema sa kalusugan kasama na ang cancer. Malakas na pagpawis sa gabi. Ang paggising na nakababad ang mga kumot at damit sa kama ay maaaring senyales na mas may mga seryosong nangyayari. Pagkawala ng gana o pangmatagalang kapunuan. Ang pagkawala ng interes sa pagkain o mabilis na pagkabusog habang kumakain ay maaaring magpahiwatig ng isang hanay ng mga alalahanin sa kalusugan. Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang.
Ang pagkawala ng higit sa 10% ng iyong karaniwang timbang nang hindi sinusubukan ay maaaring isang babala para sa ilang mga kondisyon kabilang ang cancer. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, agad na kumonsulta sa iyong doktor dahil maaari nilang matukoy ang isang bagay na mas malubha kapag hindi ay paliwanag at paulit-ulit ang mga ito. Kung wala ka pang family doctor, may mga pagkukunan ng tulong para sa iyo. Tumawag sa 811 para ikaw ay matulungang makahanap ng doktor. Ang 811 na mga nurse ay maaari ding magbigay ng payo tungkol sa pagkaapurahan ng iyong mga palatandaan at sintomas. Gayon din, para sa mga mas komportable sa ibang wika maliban sa Ingles, pagtanong tungkol sa mga serbisyo ng interpretasyon na magagamit mo.